Слідогонний. Sa isang nakakagulat na balita, ang Pangulo ng Russia na si President Vladimir Putin ay sinapit na ang matinding krisis sa bansa dahil sa walang humpay na mga pag-atake ng Ukraine sa nasasakupang teritoryo ng Moscow, lalo na ang malawakang pagkalugi nito sa militar, na kung ating titingnan sa kanilang official data, ang bilang ng mga tropang Ruso na sumakabilang buhay ay umabot na ito ngayon sa 834,670 na mga kawal ang lumipat sa ibang mundo na malapit ng masungkit ni Pangulong Putin ang 1 million Guinness Book of World Records na mga militar na tumawid sa kabilang buhay na isa sa nagpahina sa lakas ng Kremlin. At there's more, dahil hindi pa kasama dito ang pinagkukunan ng ekonomiya ng bansa na sunod-sunod ring winasak ng mga Ukrainyano ang mga naglalakihang oil and gas industry, agricultural exports, energy infrastructure, manufacturing and production facilities, semiconductor supply chain na nagpalala pa ng todo sa kasalukuyang paghihirap ng Moscow. Na ayon sa ating patuloy na pananaliksik, ay gusto na ni President Putin na makipag-usap sa isang tigil putukan dahil umano sa gusto na nitong esimento ang mga nakuhang lupain sa nasasakupang baluarte ni Zelensky o sadya lang talagang nabaon na ito sa utang at natalo na ang kanyang ipinapasikat na lakas noong hindi pa nag-umpisa ang digmaan na siguro dahilan na lang niya na esimento ang di umano'y nakuhang teritoryo sa Ukraine sa kadahilanang mauubos na pala ang kanyang mga militar na nakikipagdigma sa mga sundalo ng Kyiv sapagkat mas tumaas pa ang bilang ng mga kawal nito na namatay sa gitna ng labanan, lalo na ang hindi natitinag na mga pambobomba ng Ukraine sa source of income ng bansa ni Putin na nagresulta sa tuluyang pagkalugmok nito sa kalagitnaan ng tunggalian, na nagtulak sa kanya na magpahiwatig tungkol sa isang tigil putukan, subalit ang pagpaparamdam na ito ni Putin sa usapang ceasefire ay isinantabi muna ng Kyiv, kung saan kanina lang ay nagpakawala ang Ukraine ng humigit kumulang 100 piraso na nakamamatay na mga drone na nakatutok sa nuclear plant ng Russia at sa iba pang mga naglalakihang oil refinery upang pasabugin ang umiiyak na lakas ng Kremlin na sa lakas ng mga bombang lumapag sa planta ng nuklear ni Pangulong Vladimir ay gumawa ang mga ito ng matinding pagsabog na talagang winasak ng puwersang Ukrainyano ang planta na ito upang bigyan ng Moscow ng matinding problema na sa mga oras na ito ay tiningnan na lang nila ang nasusunog na pasilidad sa kadahilanang hindi na rin kaya pang apulahin ang lumiliyab na apoy na humantong sa pagkatupok sa isa sa pangunahing panakot ni Putin sa mga bansang kumakalaban sa kanya. Pero hindi pa dito natapos ang kalbaryong kinakaharap ng Rusya dahil ang bansang Israel ay tutulong sa kaalyado nitong Ukrainyano sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming mga armas upang may magamit ang mga militar ni Zelensky sa gitna ng labanan, kung saan ang libu-libong nakumpiskang mga pandigmang armas mula sa grupong Hezbollah sa Lebanon ay tahasang ibibigay ni Netanyahu sa Ukraine para hindi masayang ang mga ito dahil sa nakita ng Israel na masyado na silang inaapi ng mga Ruso at pilit inaagaw ang kanilang maharlikang lupain na nagbigay sa mga Zionista ng isang mapagpasyang mga hakbang na tulungan ang Kyiv sa digmaan na ito para kontrahin ang mga militar ng Moscow na tumatakbo sa mga border na kahit sa ganitong paraan ng pagtulong ay maiparamdam ng Tel Aviv sa kaalyado na sinuportahan nila ang matapang na mga opensiba ng Ukraine upang labanan ang Kremlin at iligpit pa ng todo ang mga militar nito sa kadahilanang masyado nang mamaliit ang Russia sa kakayahan ng mga Ukrainyano na kahit maliit lang ang kanilang populasyon ay nakakapuwing pa rin ito na posibleng maging sanhi sa pagkatalo ni Pangulong Vladimir. Ang mga ground unit naman ni President Zelensky ay walang takot na sinugod ang mga lungga ng kalaban upang ipatikim sa mga tropang Ruso ang matinding galit ng militar na hindi natinag ang mga sundalo ng Kyiv sa pagsalakay sa mismong teritoryo ng Moscow para itumba ang mga militar ng Rusya na nagtatago lang sa tabi-tabi
at pataasin pa ng todo ang bilang ng mga sundalo ni Putin na tumawid sa kabilang buhay. Na sa mga oras na ito ay talagang ipinakita ng Ukraine ang kanilang pagiging agresibo at walang pag-alinlangang pinuntirya nila ang mga militar ng Kremlin na tumatakbo sa rehiyon na ito, na ang matinding opensiba na isinagawa ng mga ground unit ni Zelensky ay nagresulta sa pagkataranta ng mga mandirigma ng Rusya sa kadahilanang ginulat nila ang mga Rusong ito na ang mabilis at matapang na pag-atake ng mga Ukrainyano ay humantong sa pagkatodas sa mga tauhan ni Vladimir at pagka-corner ng mga ito sa gitna ng labanan na hindi nila nagawang takasan pa ang nakakagulat na pagsalakay ng Kyiv sa magulong rehiyon na ito ng Russia. Sa kabilang anggulo, mas pinalawak pa ng puwersang Israelita ang kampanyang militar nito sa West Bank upang durugin ang mga kampon ng Iran na naghahasik ng lagim sa nasasakupang teritoryo ni Prime Minister Netanyahu, na talagang nagwala pa ng todo ang IDF sa rehiyon na ito at walang pag-alinlangang pinasabog ng militar ang mga lungga ng mga terorista para bigyan ang mga ito ng matinding presyon dahil sa hanggat hindi nalumpo ang mga grupong ito na tumatakbo sa West Bank ay hindi rin makakatulog ng maayos ang mga Israelita. Sa kadahilanang anumang oras ay posibleng gumawa ang mga salot na alagad ni Khamenei ng isang nakamamatay na mga terrorist attack sa mga lungsod at bayan ng Israel na magbibigay sa mga Israeli ng matinding takot, na siguro ayaw ni Netanyahu na maulit pa ang nangyari noong 2023 na nagsagawa ng surpresang pag-atake at pangingidnap ang mga militanteng Hamas at Islamic Jihad sa kanyang baluarte, na malamang na napag-isip-isip niya ngayon na kailangan talagang iligpit at itumba ang mga terorista sa West Bank para putulin ang malaking banta na ito at para magkaroon ng maayos na pamumuhay ang mamamayan ng Israel sa hinaharap. Dahil sa ito lang ang tanging paraan upang maging mapayapa ang kanilang tinubuang bansa. Ang mga kaganapang ito ay tahasang kinondena ng Iran at naglabas ang foreign minister nito ng matinding babala na nakasentro sa Tel Aviv na ang pagsagawa umano ni Netanyahu ng raid sa West Bank ay isang malaking pagkakamali dahil magbibigay lang ito sa supreme leader ng Iran ng isang mapagpasiyang mga aksyon na bombahin ng malakas ang mga Zionista sa lalong madaling panahon, na tinawag rin niyang baliw ang Israel kung aatakihin nito ang nuclear program ng Iran sa kadahilanang may malaking plano si Netanyahu na wasakin pa ng todo ang programang nuclear ni Khamenei na nagbigay ng matinding inis sa kanilang pamunuan, na kahit ilang daang missile pa ang ipapalipad nito sa Israel ay hirap pa rin nitong durugin ang bansang malaki lang ng kaunti sa syudad ng Makati, na hindi ko rin maipaliwanag ang malaking tanong na ito kung bakit hindi talaga matalo-talo at mawasak ang teritoryo ng mga Israelita. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagpapahiwatig ni Putin ng isang tigil putukan dahil umano sa esemento na nito ang di umano'y nakuha nitong mga lupain sa Ukraine, o sadya lang talagang naghirap na ito ng todo, lalo na ang pagkalugi nito sa militar na nagtulak sa kanya na magparamdam tungkol sa usaping tigil putukan? At ano sa tingin mo ang walang humpay na pagsalakay ng Israeli Defense Forces sa mga lungsod at bayan ng West Bank upang itumba at iligpit ang mga teroristang Hamas at Islamic Jihad sa rehiyon na ito? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.